Hello po, greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras nito, no? Saan kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. At siyempre, kasama na rin po ang inyong mga mahal sa buhay. Alright, so sa hindi pa po nakakilala sa akin, ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright, bago tayo magpatuloy, ay kung kayo po ay bago pa lang at hindi pa napag-subscribe, pwede bang makahirit po sa inyo, no? Especially kung kayo ay regular viewers po natin. And if you find our videos interesting and informative po, hindi naman po siguro kalabisan kung ako po hihirit po sa inyo ng isang subscribe, share, and like buttons po natin. And ma-click na rin po ninyo yung notification bell upang sa ganun, may mga updates po tayo, you will be duly notified at wala po kayong mamimiss na mga episode, no? Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. At matulungan na rin po ninyo ang inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya, na ma-spread po natin ang legal na impormasyon o kalaman sa ating mga kababayan, no? It could be your friends, your relatives, your acquaintance, no? It could be your neighbors na sila rin po ay maaring mayroon silang mapulot sa ating pinag-usapan at pinag-usapan natin dito, it could be may relevance po o mayroon pong impact po sa kanila, no, o significance, no, at makatulong din po, no, ang ating video, no, nabigyan po din sila ng legal na kaalaman o impormasyon, no, sa kanilang mga legal concerns. Okay, so marami pong salamat. Okay, all right, so let's now come to our topic for this episode, no? Ito pong sulat po sa atin ay padala po ito ni Josephine Ponce. Okay? Sabi po niya sa atin, "Good evening, attorney. Ako po ay taga Bacolod City. May gusto lang po akong itanong." Sabi niya, kung pwede po pa, yung annotation po sa likuran ng CLOA, nais ko pong ipakuha pa kasi po may condonation naman. Paano po, ano po ang aking gagawin upang matanggal? Oh, very good questions, okay? So, okay, alam mo, Josephine, no? Tamang sabi mo na sa ilalim kasi ng batas, no? Itong tinatawag nating the New Agrarian Emancipation Patent Act and the Republic Act number 11953. Okay, ito'y pinasa po ito year 2023, no? Na kung saan po ang lahat po ng mga land reform beneficiaries na may utang po sa gobyerno, sa land bank, no? May penalty sila, interest charges, ay lahat po yan inako na po ng gobyerno. In short, tama sabi mo, nagkaroon ng condonation. Kaya pag sinabing condonation, sabi ng gobyerno, wala na kayong utang. Anumang balance meron kayo, penalty, interest, wala na rin yan. Basta kayo ay may tuturing na agrarian reform beneficiaries. But mayroon pong catch dito, ha? Mayroon ding qualifications. So kung kayo ay qualified, okay, gusto nyong matanggal yan, o qualified kayo, lahat po ng land reform beneficiaries na qualified, no, ay maaaring kayong pumunta po sa pinakamalapit na office ng Department of Agrarian Reform, okay, sa inyong lugar. Okay? At humingi po kayo ng certificate na covered po kayo ng condonation. Yan kasi mayroong pong qualification. Halimbawa, ay pag kayo po ay nagkaroon po ng violation doon sa inyong CLOA, terms and condition, katulad niyang naibenta ninyo yung CLOA, na o nabili ninyo na walang DAR prior clearance, okay? Or nagkaroon ng abandonment, or nagkaroon ng non-cultivation, hindi ninyo sinaka yung inyong lupa na pinagkaloob sa inyo sa ilalim ng Agrarian Reform Program, or nagkaroon kayo ng violation sa uh, Republic Act 6657 or the Agrarian Reform Law, no? O yung CAR, no? Maaring hindi po kayo qualified, no? So i-check niyo muna. Okay? So and then pag ang isang tao rin, no, ay nagkaroon po ng kaso, naging final na, and executory na po ito, no? Sa ilalim po ng Section 73, no?
Section 74 ng Republic Act 6657, okay? Na ating nabanggit, yung ating Agrarian Reform Law, ay maaari pong ma-disqualify po kayo na ma-avail po ng mga benefits. Kasi po maraming benefits dito sa batas na ito, ha. Ay katulad niyan, pag kayo qualified at yung inyong ang original na CLOA holder ay namayapa na. Abay yung mga heirs po, no, ay ano po, exempted po kayo na mabayaran yung estate tax. Wala pong bayad ng estate tax dito, no? So, kaya pero kailangan lang ay ano muna kayo, patunayan ninyo na exempted na kayo at hindi kayo disqualified. Okay? Yung iba kasi may lupa din na subject to na subject to ito nagkaroon ng issue sa sequestration, no? Nung panahon ng ah, nung panahon ng nung na-depose na po yung Senior Marcos, no? Nagkaroon ng sequestration. Kung hindi niyo po kasama sa sequestration ng inyong lupa, no? At kayo naman po ay walang violation doon sa car law at saka yung nabanggit natin, no? Ay hindi niyo inabandona kung naibenta niyan, nabili ninyo ay lampas na sa 10 years na holding period at mayroong prior DAR clearance. In short, everything is in order. So, qualified kayo. So, kumuha po kayo ng certificate doon sa DAR. And then, pag meron na kayong certificate sa DAR na sakop kayo doon sa condonation, okay? Then, pumunta po kayo dito sa land bank, okay? At kumuha po din po kayo ng certificate, no? Na kung saan ay condone na ang inyong base sa certification ng DAR ay kinancel na, no? Ang inyong pagkakautang at nagkaroon na ng discharge or release of the real estate mortgage. Okay? So pag meron kayo nito, then you can now proceed with the Office of the Register of Deeds upang sa ganun po ma-cancel po yung annotation sa likod po ng inyong titulo, na yung iyong CLOA. Okay? So yun po ang inyong gagawin, no? So sa mga CLOA holders concerned, no, paki-take note po, no, dito sa napag-usapan po natin, okay? So malaking bagay po ito, no, because yung pong land reform beneficiaries, no, sa ilalim po ng yung Republic Act natin 11953, okay? At sa ilalim din po ng Presidential Decree number 27, yung PD 27 po, yung emancipation patent, no? Of tenant, no? Involving rice and corn lands, no? Sa panahon po ni nung martial law na nagkaroon ng decree, no? Na kung saan ang mga farmers of involving na nagsasaka po sila ng rice and corn land, no? Ay nasako po yan ng land reform and to the extent of 7 hectares, they can inaward po sa kanila yung nasabing lupa. So, kasama po kayo ron. No? Again, kailangan po, ay wala po tayong violation, no? Sa mga terms and condition ng nasabing mga batas upang sa ganun ay makasama po kayo, no? Doon sa magkaroon ng benefits, no, sa ilalim ng batas. Okay? So I hope nasagot natin ng katanungan po sa atin, no, ni Josephine Ponce. Okay? Maraming salamat. Okay, bago tayo magpatuloy, ay pwede po bang makahirit po against you, pakahiram po ng inyong oras. Okay? Mayroon po kasi tayong pinopromote na libro, no, ng inyong lingkod, no? So kung hindi naman po kalabisan po sa inyo, and this could be a very helpful reading materials po, reference materials po sa inyo. I'm referring to ito pong libro po natin na Legal Handbook, no? A Daily Companion for All sa title pala po ng libro. That means kahit na hindi po kayo lawyer ay magagamit po ninyo ito because ang libro pong ito contains the extract or the abstract of the different laws that affects everyone in our community. Mayaman man, mahirap, regardless po anong estado natin sa buhay,
yung mga batas nito ay applicable po yan sa lahat po ng mga Pilipino, lalo na pagdating po sa issue po ng ating rights, obligation sa ating lipunan, no? From the time na tayo na-conceive, pinanganak, nagkaroon ng pamilya, nagkaroon ng asawa, nagkaroon ng hiwalayan, divorce, annulment of marriage, separation, legal separation, uh, and then property relation ng mag-asawa, nagkaroon ng co-ownership, hatian sa mana, hatian sa partition ng lupa, no? All these things po kasama ang may issue tayo sa employer natin, employees, okay? Batas tungkol sa right of way, easement, pagpatitulo ng lupa, no? Lahat po yan ay natalakay natin halos, no, dito sa ating channel, at yung mga abstract po na batas nito, you could find it, no, as your handy reference materials dito po sa legal handbook po natin, A Daily Companion for All. And then another books po na pinupost po natin, no, kahit hindi po kayo lawyer, no, is yung Handbook on our Bill of Rights, na kung saan nandito po, no, nakasaad yung ating karapatan sa ilalim ng ating saligang batas, na kung sakali man ang ating estado ay mag-exercise po ng inherent power of the state, katulad po ng police power po nila, their power of eminent domain, na makukuha po yung ating property for public use and purpose, no? Subject to just compensation and due process. Pero there are also times na we could not be entitled to just compensation. And pag ang gobyerno po nag-exercise po yan ng the power of taxation, more or less po yung ating rights, liberty, and property, no, is affected. So, lalo pa kung tayo ay halimbawa ay na-subject po tayo sa warrant of arrest, or nahuli tayo ng walang warrant of arrest. Nahulughog yung property natin. Dapat bang may search warrant o walang search warrant? No? At kung tayo ay na-under custodial investigation, no? Na-imbestiga ka because you were arrested, ano ba ang karapatan mo during custodial investigation? At digital na society na po tayo yan, kung saan lahat po ng ating mga computers po natin, laptop, electronic gadgets, cellphone, tablets na yan, pag ito'y nagamit po sa krimen, papasok po yung cybercrime, and then this could be subjected to different kinds of cyber warrants po, no? Isa dyan ay siyempre makuha po yung ating mga electronic gadgets, and this could be subjected to forensic examination. And then the contents dun sa mga inyong mga electronic gadgets, no, could be used for or against you pagdating na po sa prosecution po or defense, no, pagdating po sa usaping cybercrime. Okay? Kaya napaka-importante po na kahit paano ay meron po kayong kopya ng libro natin, no, sa inyong bahay o sa inyong workplaces, no, for ready reference po ninyo. Yung iba naman po nating libro, of course, highly recommended po, no, yung ating labor laws sa Compendium, sa ating mga HR practitioners, mga labor and industrial relations practitioners din po, ang ating corporate law, no, annotated sa mga corporate lawyers po natin, no. And of course, yung ating SIPRA, the Code of Professional Responsibilities and Accountability, no. SIPRA, ito po ay Bible po ng mga lawyers, no, panyero y panyeras. You can have all these books, no, sa Central Books, the leading law books publisher, no, and distributor po, no, dito po sa Pilipinas, yung Central Books po yan. All these books po are hardbound, and you can order online, free delivery po nationwide, or you could visit their stores, no, in Metro Manila. They have branches in Manila, Makati, Mandaluyong, and Quezon City, and in Cebu and in Davao. All right, so or you could also visit their website po nila, www.central.com.ph, no? And you could also screenshot din po, no? So that may makuha po ninyo diyan yung may QR code po diyan, and you could visit their website, at magkaroon kayo ng opportunity na makilatis po ninyo ang mga table of contents, ang contents nitong librong ito, so that you could decide, no? You will have an informed decision kung dapat bang bumili ng mga librong ito. Okay? So maraming salamat. Thank you sa inyong oras. All right. So back to our discussion. So kapapasok pa lang, no,
thank you very much. If you find our videos interesting at hindi pa kayo napag-subscribe, no? Pwede mo bang paki-click po yung subscribe, share, and like buttons po natin. And of course, yung notification bell upang sa ganun, pag meron po tayong mga updates, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na mga episode. Maraming salamat sa inyong oras and I hope to see you again in the next video po natin. Bye-bye.